Let's go, motherfucker, bro. Welcome back to my YouTube channel, Chermal nga pala, Epi. So, ito, pag-uusapan natin ang nangyayari ngayong araw, September 21, no? Ang makabuluha, ang makasaysayang Luneta Rally ng mga geng-geng, no? So, 75% geng-geng, 25% tunay na nagrarally at tunay na may pakialam sa gobyerno at sa Pilipinas, no? Sangkatutak na kabataan, unregistered voter na wala namang pakialam sa Pilipinas ang nanggulo at takibatuhan dito sa rally, no? So, tingnan natin ang masasabi dito ni MG, tingnan natin yung mga konting clips, no? At eto, pakinggan na natin. Kagago, what's up, man? Na naman niya pala to. At ito, mga kahombre ko, ha. Makinig Parang kayo. galit si Makagago, what's up, men? Nato Nagulat si lang Boss ako, Makagago, sa mga kaganapan today. Kasi sa EDSA, mga kahombre ko, at even sa Luneta, Ayan, sa awa naman ng grabe. Diyos, no, wala namang naging gulo. Ang mga protestante na nandoon ay pumunta lang upang ipakita at iparamdam sa gobyerno kung ano ba talaga ang nararamdaman nila. Which yun naman Nakakagulat talaga lang, dapat, mga di ba? kahombre ko, no? Nasa Ayala Bridge. Ayan, no? Kanina, nakita naman nating lahat. Sa Grabe. Recto, ngayon, Napakaraming at tao. sa Legarda at sa Mendiola. Tignan mo, napakaraming tao, no? Salute naman sa mga taong malakas ang loob na paglaban ng karapatan ng mga tao, laban sa corruption, no, na nangyayari. Pero sana hindi naman umabot sa gulo, 'di ba? Yung nagbabasag-basag, nagbabato. Paano kung makasakit tayo ng ibang mga taong kasama natin, nakikirally, 'di ba? Kanina lang, nagkagulo po na napakalala. Alam nyo, mga kahombre ko, eto, sinabi ko naman to sa nauna kong naging video. Ang manggulo hindi parte ng pagiging Pilipino. Pwede nating ipangalandakan na mahal natin ang bayan natin at kung ano-ano pa. Pero, mga kahombre ko, yung manggugulo, ibang usapan na yon. Lalong-lalo na. At isipin nyo kanina sa Ayala Bridge, nakita nyo, grabe naman yan. merong isang Pati yung truck. Paano yun? Na naaberya. Yung mga parcel natin, nandiyan yung mga parcel. Now, mga kahombre ko, nasunog yung mga gulong ng truck. Meron pa po silang sinunog na NMAX na motor. Ayun, motor? Na which motor yun ng mga pulis at nanakawan pa po ng isa pang motor ang isa sa mga pulis. Jackpot. Kita nyo na, sinamantala po. Jackpot ang mga tropa, no? Yung mga taong to, ito yung mga kabilang sa mga geng-geng na nandito lang para makigulo, hindi para makibaka. Sila yung mga, bandwagon, ba? O, may rally dito, punta tayo, makisali tayo, September 21, lahat ng Pilipino. Alam mo yun, yung parang may context siya para dito sa flood control corruption, pero sila yung, parang, tara kasi, parang in general, anti-corruption, walang, basta walang moto, ganun. O mga kahombre ko, ng maliliit na grupo na ito, mga geng-geng na bata na hindi po acceptable, mga kahombre ko. Boom, Para sa ating ginagatungan pa yung apoy. Kasi naandito tayo upang ipaglaban ng tama, tapos ang gagawin ng mga tao na ito ay kamalian. Tulad niya, nakita natin kanina sa Mendiola. Ngayon, nakikipaglaban din sa Recto at sa Legarda ang ating mga kapulisan. Napupuruhan po, mga kahombre ko, ang ating mga kapulisan. Pala sila. Tinatamaan sa ulo, tinatamaan sa binti, tinatamaan sa muka, kung ano-ano kadiring bagay ang napapapunta sa uniforme nila at mga batong malalaki. Meron pa po na nakuyog. Mga kahombre ko, ang mga pulis actually ay hindi natin kalaban. Ang mga pulis, mga kahombre ko, kakampi natin. Kailangan nating maging kakampi ang mga pulis kung gusto natin na maging success. May mga kaibigan ako pulis, may kamag-anak tayo mga pulis na sa sundalo. Sila ay normal na Pilipino lang din. Pinaglalaban din sila, no? Baka anti-corrupt din sila, wala lang sila magawa. Siyempre, trabaho nila yan. Kailangan nilang promote line. Tapos babatoy natin. Hindi natin alam. Sila din, sawa na din sila sa mga ganyang ganapan sa kataas-taasan, no? Sa corruption. Ang rally at mapakinggan tayo. Pero mga kahombre ko, anong nangyari? Dahil lang po, mga kahombre ko, sa kagagawan ng iilan, no, na mga tao na nag-build nitong maliliit na grupong ito na nanggulo, no? Ngayon, lumalabas na
na Grabe, aggressive bata, agresibo na ang ating protesta. Late bata pa to, ayun. Nakaputi na yan. Late po. Hindi pa ata tuloy yun, hindi pa bumuboto. Parang high school pa lang ata eh. At hindi po yan makakabuti, mga kahombre ko. Kasi sa totoo lang, mas maganda ang mapayapang protesta. Pwede ka naman magmure habang nagpo-protesta ka, di ba? Kita niyo naman kanina, si Vice Ganda. Kung ano-anong pinagsasasabi niya, nagmumura-mura pa siya, okay lang yun. Yun, grabe. Pero, yung idadamay mo pa, yung mga gamit ng ibang mga kapwa mo Pilipino, tulad ng motor, mga ito, sa acto yung pagkakapost ko. Stoplight, sinisi. Wasa ko. Tira. Alam niyo, natin to. ang mga kapwa mo Pilipino tulad ng motor, mga stoplight, wasa. Skateboard, skaters. Patay ka, naku po, grabe, damay pa yung mga skaters. Kasi yung problema dito, sirain yung mga ganyan public property na sa gobyerno, na para sa Pilipino, ending, halimbawa to, sirain mo yung stoplight. So, sino bang may hawak ng budget ng stoplight? DPWH. So, bibigyan na naman sila ng budget. So, andito na naman yung temptation ng corruption kasi may budget na naman, may pera na namang involved, di ba? Wala rin. Sayang lang din yung pagkarali mo. Kasi ito na naman, gumawa ka na naman ng panibagong pagkukuhanan nila ng corruption. Kasi bibigyan mo na naman sila ng budget para bumili ng stoplight. So dapat hindi talaga ginagawa itong mga ganitong bagay. That peaceful lang. Tama yung mga ganyan. Rally, concert, sama-sama. Nisira. Alam niyo yun, tas nagvavandal kung saan-saan nagsusulat, kung ano-anong binabato, sinisira yung propiedad ng LGU, mga tiles, mga walls, kung ano-ano, para lang may maibato. Property ng iba, sinisira para lang may maibato sa pulis. Mga bote, mga kalakal, pinagbababato sa mga pulis. Mga molotov, hombre ko, patay hindi ka. po tama yun. Tama lang, no? Na itong Parang mga kabataan na ito na nagla-live. nakita natin kanina, Mura. nahuli. Kasi hindi po ganyan diba? Mga ang tamang mga pamamaraan upang ikaw ay dinggin ng gobernansa. Mga kahombre ko, baka iniisip ng mga kabataan sa Pilipinas na porke naging parang okay kahit papaano yung naging sitwasyon sa Nepal, no? At sa Indonesia, yun na yung dapat nating gayahin. Huwag po nating kalimutan, mga kahombre ko, na iba, even ang Nepal ngayon ay nakaluhod, mga kahombre ko, kung hindi nyo nalalaman. Nakaluhod po ang Nepal kasi ang dami nilang dapat i-reconstruct. Yung White House nila, yung Malacanang nila, kailangan nilang i-reconstruct. Parang sinasabi ko, buti nga hindi sa Malacanang nangyari to. Kung sa Malacanang to, patay na. Lalo na naman, i-reconstruct to. Budget na, malaking budget yun. Siyempre, Malacanang. Ito, stoplight lang eh. Baka bigyan lang to ng mga 10 million para sa isang stoplight eh. Pero kung Malacanang yan, billion budget na naman yung gagamitin dyan. No? So, buti hindi umabot dito sa ganito. At yun, ang dami po nilang dapat i-reconstruct na winasak mismo ng tao nila. So could you imagine, mas maganda ang kilos protesta, mas malala yung kanila talaga, na mapayapa. At nakita rin natin na ang dami rin pong nag-away-away between them kasi bawat isa sa mga grupo nila may iba't ibang mga paniniwala. Kanina meron pang isang madre na 99 years old na nabastos lang ng ibang grupo. Kasi iba yung paniniwala nila sa paniniwala ng madre, mga kahombre ko. Ito pa isa sinasabi ko kanina. Free for all, FFA kayo, pupunta kayo dyan kasi anti-flood control. Pero ito may ibang mga grupo na may mga iba silang pinaglalaban, kunyari para sa mga magsasaka, para sa mga ganito, para sa mga ganyan. So, halo-halo kaya sobrang daming tao. Yung iba, nakikigulo lang. Paano natin mariresolve ang problema ng flood control, ang problema ng corruption, ang problema ng gobernansa natin sa ating bansa? Hindi naman kayo pati united tayo mismo, no? Na nagpo-protesta, hindi rin natin alam totally kung ano ang pinaglalaban natin. Kasi mga kahombre ko, kung tatanungin natin, yung mga batang nang gugulo kanina, ano ang ipinaglalaban nyo? Ang sagot nila kanina, gusto naming pasukin ang Malacanang
at sunugin ang Malacanang. So what do you expect? Sinugin pa nga ni ang mga hindi pa nagbabayad ng bawis ng mga geng-geng kapag dapat yung mga andito pagka wala pang record na nagbabayad ng tax, hindi pa dapat pwede makirally. Kasi wala pa naman talaga silang alam dyan Siyempre mga kahombre ko, hindi ba kahihiyan yan kung masusunog ang Malacanang? Oo naman. Solusyon po ba mga kahombre ko na sunugin ang Malacanang para sa tingin nila makuha nila yung peace? Hindi po nitong mga to nakikita sa mas ayos ang sitwasyon. Martial law pa Ang ending mga kung sinunog ang bagay ay Malacanang. nakukuha kahit sa simpleng pananalita lang at simpleng pag-e-express lang sa sarili-sarili natin mga kahombre ko. Alam niyo, alam ko naman din sa isang banda na pagod na ang mga Pilipino. Sino Sobra ba naman talagang corrupt ang hindi na nangyari mapapagod na sa yun? sitwasyon na ito? Only yung mga taong poorest of the poor. Nung lumabas yung kay Diskaya, doon mo talaga makikitang grabe yung budget. Sobrang grabe yung nakurakot sa budget ng flood control. Kaya talaga nakakapanginit ng ulo, alam mo yun, yung pinaghirapan ng taong bayan, yung tinatrabaho mo na minimum ka, doon lang mapupunta para sa payong ni Diskaya, sa Rolls Royce, di ba? Poor ang makakaintindi nito, tama? Pero, mga kahombre ko, huwag rin nating iisang tabi, Kapag ka-violence ang ipapakita natin sa kapwa natin Pilipino, sa mga kapulisan, most probably, violence lang din ang ibabalik nila sa atin. Samantala, kung doon tayo sa tuwid na pagpapahayag ng ating mga saloobin, maaari pa tayong mapakinggan. At rinig na tayo mga kahombre ko. Kung hindi nyo nalalaman, nagbigay ng statement si Claire Castro. So nakikita nila, so napapanood po nila, ang sitwasyon. Nakikita nila. At klaro yan sa presidente. Kita nyo ba yon mga kahombre ko? Pero, Kasi paano ang Pilipinas, ang gobyerno ng Pilipinas, active na sa social media Lahat ng parang mga department may mga social media page kasi nag-update na sila sa public So, eto, nakikita nila yung mga post ng tao kahit paano. Nakakarating sa kanila. O mas madali nilang nakikita to. So, hindi na kailangan yung mga bato-bato pang gayo. Okay, di mag-rally, magtipo-tipo kasi sobrang daming tao para malaman nila. Tipong linggo, Sabado, traffic, okay lang. Pero yung ganyan magbabato ko pa, sirain mo pa, abot pa ng ilang linggo, ilang buwan bago pa magawa yung mga sisirain ng mga tao, So, negative yun, man. Pero, ang manakit, mga kahombre ko, ng mga kapulisan ay hindi makakapagpanalo sa atin. Nakita natin dito, Kawawa mga naman kahombre sila, ko. man. Nakakaawa Tao din, ang Tignan mo, mga tao kapulisan. din naman. Sobrang tindi ng corruption. And I actually believe lahat sila from top to bottom ay involved sa S na to. Involved ang pinakamataas sa gobernansa hanggang sa pinakamababa, involved yan sa skandal na to. Totoo yan, mga kahombre ko. Kahit siguro, hindi natin alam. Pwede ba naman na ang problema ay nasa gitna? Hindi po pwede. Ang problema, nagsisimula yan sa pinakaulo, sa pinakamataas. Diba? Pababa. Hindi pwede na gitna, pababa. Ano yun? Hindi nakita no nasa taas? Syempre, yung nasa taas, mga kahombre ko, ang nagbagsak ng budget, ang nag-aproba ng budget, alam natin lahat yon. Huwag na tayo magpaikot-ikot. Baka sinasabi ng MG dito, kung nasa taas ka, ikaw ang nagbagsak ng budget, kung may mali man sa nangyayari, ikaw dapat nakakalam kasi alam mo kung magkano, kunyari kung mga cheap materials ba yung kinalabasan, so alam mo na kinulimbat dahil sa'yo galing, alam mo kung gaano kalaki yung pinakawalan mong pera. So, parang ganun sinasabi niya Ewan, I don't know. Pero tama, may point siya. Dito, totoo yan. Pero, hindi po violence ang sagot sa sama ng loob ng mga Pilipino. At lalong-lalo na, hindi tama na manakit tayo ng mga kapulisan. Trabaho lang din nila Mga may pamilya Wawa rin naman yung sila. mga yan. Tama. Sa totoo lang. Meron pa nakuyog, nakita nyo. Grabe yan, mga kahombre ko. And actually, sobrang tindi at husay ng mga pulis na ang pinakita nila ay maximum tolerance. Wala nga nagpaputok. Ang hirap nito, mga may baril kasi isa. kung makikita natin, wala rin silang Pero mga lahat dalang sila armas. batuta. Wala silang dalang mga baril, di ba? So, it's just defense for them. Kasi yung mga tao talaga Saludo pa magbabato din. yan ng kung ano-ano.
Di ba? Nagsusunog pa, boting nag-aapoy, kung ano-ano pang ginagawa nila. Siyempre mga kaombre ko, grabe, di ba? Iba talaga ang mga nangyari today. May positive, pero may negative din. Alam niyo yun? Sana na lang nawala na lang yung violence. Kasi wala ang nangyari. Naglabas sila ng watawat, ng straw hat. Now, wala naman po tayo sa One Piece. Hindi watawat ng straw at ang wala. Iba talaga. Hindi naman ito anime, mga kaombre ko, no? Alam niyo yun? Sakto po nakapagano yung truck, no? Dapat ang hawak yung bandila ng Pilipinas. Hindi bandila ng straw hat. Sa tingin nyo, mga kahombre ko, nasa tama ba ang mga gumawa ng violence today o nasa kamalian? Nasa tama ba ang mga pulis o nasa kamalian? Mga kahombre ko, ang mga pulis po ginagawa lang nilang trabaho nila. Parati natin tandaan, this is only work for them. Yes, ito po tama. Trabaho lang sila. Trabaho nila dahil yan ang dapat nilang ginagawa. Ang depensahan, ang tama, peace and order. Siyempre, wala nang peace and order. Nandyan, kailangan nila yung gawin. Paputok na ako dyan. Diba? Baka ko tinamaan isang bato dyan. Yung kung ano man, yung maaaring madamage ng mga tao. Tama. Di ba? Ewan ko. Yun lang. One lang. Good fucking vibes. So, hindi natin tatapos si video ni MJ. May matitira pa dito ilang minuto. Pero dito nag-cut na siya. Eto, i-play ko na lang itong isang clip ng galing ABS. Oh, tignan nyo. Grabe, oh. Tignan nyo naman. Boom. Napakarami. May nagpapaputok pa. Diba? Hindi lang basta-basta mga normal na geng-geng yun nandyan. Talaga armado sila. Warning shot pa daw galing sa police. Buti, hindi sa inyo tinutok, diba? Oh, grabe man. Oh man, sobrang grabe nang nangyari. Pero ayun, narinig naman ng gobyerno ng Pilipinas sa mga hinaing ng tao. So, siguro sapat na yan. So, sana hindi na ulit mangyari yung ganito kagulo. Okay lang yung rally-rally, magtipon-tipon, mag-unite. Pero sana wag na yung ganito kagulo. Kasi syempre, yun, nakakatakot. Tapos magsisira pa tayo. Sayang na naman yung pera natin. Gagawa na naman ng bagong project yung gobyerno. No? So, wag na kayo magsira. Parang awa nyo na kasi kukurakutin na naman nila eh. So, ito lang. Thank you so much again for watching. Kung nagustuhan nyo itong video na to, like, share, subscribe, comment down below kung ano pang gusto nyong reaction video natin. At yun lang. Peace out. Keep safe. Bye-bye. Let's go, motherfucker.